morning po ulit mga kapuso. Good morning, Good Ar. morning, Lynn. Good morning, mga kapuso. Nako, ang lamig po talaga ng umaga. Ngayon, pag lumabas kayo ng bahay, mararamdaman nyo na. Nako, ito na po ang oras natin ha. Ang oras natin ngayong umaga ay... 5:56. 5:56. Hindi ko makita. 5:58, 5:58. 58? Kaya ka nakasalamin eh, di ba? Papalit na ako ng salamin. Oo. O kaya sa mga good to go na po dyan at paghahatid ng kanilang mga babies, mga anak sa eskwela, alamin natin ang traffic sa daan. At makibalita tayo siyempre, kanino pa? Hindi siya nag-iisang Lena na Kalsada. Labanobe, good morning lang. Ay, Label, yung lalong gumaganda. Happy morning, Lynn. Happy morning din sa iyo, Arn. Happy morning sa ating mga motorista. Ito na ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng Welcome Rotonda. Sa mga oras na ito via 3G. Ito pa ang daloy ng trapiko. Let me see. Oh, there you go. Wala akong problema ang magkabilang lane. Dito naman po sa EDSA Kamuning Flyover, silipin natin ang magkabilang lane. Makikita natin sa kaliwa patungo ng norte at monumento na walang problema. Ang kanang bahagi naman, dito sa flyover walang problema. Pero pagdating ho ng EDSA Cubao, saka po nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Tuhoy natin ang Abo de Fascio via 3G. Kay, ang nasa kaliwa ay patungo ng Balintawak. Ang nasa kanan ay patungo ng Blooming Street pa lang nasa kaliwa. Ang kanan ay patungo ng Balintawak area na pareho naman pong maayos ang daloy ng trapiko pero dagsaan na po mga motorista. Sa may Ortigas Avenue, ito naman po ang daloy ng trapiko via 3G. Nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang kanang bahagi ng lane patungo ng EDSA at ang kanan ng patungo ng San Juan ay walang problema. At yan muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Ako pa rin isang reyna ng kalsada, Lava Jiver. Ito na po ang mga nagbabago balita sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Dati Pangulong Joseph Estrada, naghahanda na sa kanyang kampanya matapos ibasura ng COMELEC ang mga disqualification case laban sa kanya. Attorney Eli Pamatong, kulong ng 10 araw matapos i-contempt ng COMELEC. Marlene Aguilar Pollard, inireklamo ang muna'y hindi makataong pagtrato ng NBI sa kanyang anak na si Jason Ivler. Opisyal ng NBI, sasagutin ang paratang ni Marlene live. Namayapang si Press Secretary Serge Remonde, bibigyan ng posthumous presidential citation sa palasyo. Isang linggo matapos ang killer quake, bansang Haiti, muli na namang nilindol. Pagsabog ng isang oxygen tank sa isang ospital sa Ukraine, 16 patay. Isang sinehan sa Amerika, pinatatakbo ng mga teenager. At dating Beatle member Ringo Starr, ipinarinig sa kanyang fans ang mga awitin sa kanyang bagong album. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dating Pangulong Joseph Estrada, naghahanda na para sa pagsimula ng campaign period sa Pebrero. Pinayagan ng COMELEC 2nd Division si Erap na muling tumakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2010. Darito ang report ni Tina Panganiban Perez. Nothing can make me happier once and for all. I will never withdraw. I'll fight it out to the last. The Filipino people did not leave me when I was incarcerated. Now, I would say, never will I leave our people till death do us part. Larawan ng saya at abot-abot na pasasalamat si dating Pangulong Joseph Estrada matapos ibasura ng COMELEC 2nd Division ng 3 disqualification cases laban sa kanya. Sa kabila ng argumentong sakop umano ng constitutional ban sa re-election ng Pangulo si Erap, sabi ng 2nd Division, imbis na mga di naman halal na opisyal tulad nilang mga taga-COMELEC, mas mainam daw na hayaan ang mga botanteng magdesisyon kung sino ang dapat maupo sa palasyo. Sabi ni Chief Justice Puno, it is better policy to let the voters decide who should be the president. Ang desisyon ng 2nd Division ay maaari pang iapela sa COMELEC en banc. Ang desisyon naman ng en banc maaaring questionin sa Korte Suprema. Pero umabot man hanggang Korte Suprema ang kaso ni Erap, dati nang nagsalita ang COMELEC, kasama ang pangalan ng dating Pangulo sa mga balotang sisimulan ng iimprenta sa darating na Lunes. Bumaba ang desisyon ng COMELEC 2nd Division, eksaktong 9 na taon mula nang lisanin ni Erap ang Malacanang sa gitna ng People Power 2. At ngayon, handang-handa na raw si Erap na muling umalagwa sa pangangampanya.
Tiyak din daw ng dating Pangulo, makakamit niyang muli ang mahigit 6 na milyong botong lamang sa kanyang mga katunggali tulad ng kanyang tambak kay Jose de Venecia Jr. noong 1998 presidential elections. Kaya naman kahit pumapangatlo lang kina Senator Noynoy Aquino at Senator Manny Villar sa pinakahuling survey ng SWS, kumpiyansa si Erap na makakahabol siya kapag itinodo na raw niya ang kanyang mga political ad at kampanya. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Samantala, ibinasura na rin ng COMELEC 2nd Division ang disqualification case laban kay Pangulong Arroyo na inihain ni Attorney Eli Pamatong. Ayon kay COMELEC Commissioner Nicodemo Ferrer, walang batas na nagbabawal sa isang Pangulo na kumandidato sa mas mababang posisyon pagkatapos ng kanyang termino. Pero hindi pa pinal ang desisyong ito ng 2nd Division dahil pwede pa itong iapela sa COMELEC en banc o kaya'y dalhin sa Korte Suprema. Attorney Eli Pamatong 10 araw na makukulong. Yan ang parusa ng COMELEC sa kanya matapos niyang tawagin mga magnanakaw ang mga commissioner. Darito ang report ni Tina Panganiban Perez. Itong mga komisyon ito, makurap ito eh. Walang pag-asa itong mga pobre dito sa Pilipinas. Kaya pag nakita ko mga mukha sa mga tarantado ng mga komisyoner niya, mag-walkout ako. Dapat babarilin yan, pero wala naman akong barilala. Sa mga taga-suporta ng pinadidisqualify niyang si dating Pangulong Joseph Estrada, napili ni Attorney Eli Pamatong na maglabas ng sama ng loob laban sa COMELEC. Ang nagpakilalang taga-UP at naka 92% daw sa bar exam, hindi matanggap na dinisqualify siya ng COMELEC bilang presidential candidate habang pinayagang tumakbo ng komisyon ng umapelang si Vetaliano Acosta matapos itong ampuni ng KBL. Hinala ni Pamatong na suhulan daw ang COMELEC. Pero nang magsimula ang promulgation, saka na nagkagulo. The case of Pamatong is not yet called. You please wait. Your Honor, I'm walking out because I don't have respect and trust Well, for this commission. that is I'm your walking out privilege. because I don't But, believe in you. We will cite you for contempt. Okay? You're right, na magnanakaw kayo. You are arrested. You are arrested. You arrested.